Hanga po talaga ako sa kakapalan po ng mukha nito ni Harry Roque, mga kababayan. Pakinggan po natin itong sasabihin niya. Wala na po siyang kredibilidad, wala na siyang moral authority para manilbihan bilang presidente. Ang pinakamaganda niyang gawin ay talagang tanggapin ang payo ng kanyang nakakatandang kapatid na si Senator Amy Marcos, magpahinga na, magretiro, magpagaling, alagaan ang sarili, alagaan ang kanilang matanda ng ina, at ibigay na ang pagiging Pangulo kay BP Sara Duterte. Wala na po siyang kredibilidad, wala na siyang moral authority para manilbihan bilang presidente. Ang pinakamaganda niyang gawin ay talagang tanggapin ang payo ng kanyang nakakatandang kapatid na si Senator Amy Marcos, magpahinga na, magretiro, magpagaling, alagaan ang sarili, alagaan ang kanilang matanda ng ina, at ibigay na ang pagiging Pangulo kay BP Sara Duterte. Ayun mga kababayan, narinig nyo naman po, sobrang kapal po ng muka. Siya pa yung may gana magsabi sa presidente na walang integridad, walang kredibilidad, samantalang siya itong tumatakas sa mga kaso niya. Siya po itong walang kakayahang humarap at ipatunayan sa ating mga Pilipino na siya inosente sa mga kaso niya. Yan po ang isang Harry Roque, mga kababayan, dating human rights lawyer at talaga dating nire-respeto, pero nung napasama po siya sa kampo ng mga Duterte, ayan po, naging ganyan na siya, nawala na ng respeto ang mga tao sa kanya at patong-patong po ang kasong kinakaharap niya. Siya pa po talaga ang may lakas ng loob at kapal ng mukha na magsabing walang integridad at kredibilidad si PBBM at pinabababa na niya si PBBM samantalang siyang itong hindi humaharap sa mga kaso niya. Daig pa siya ni dating Senator or Congressman Laila de Lima na talagang hinarap po ang mga kaso at pinatunayan ni Congressman de Lima na siya'y inosente. Evident po yan mga kababayan. Between Harry Roque and Senator or Congressman Laila de Lima, si Harry Roque po ang walang kredibilidad at integridad at wala po siyang karapatang sabihan ng presidente na bumaba na at sabihang walang integridad considering na siya po ang hindi kayang humarap sa kanyang mga kaso at patunayan sa ating mga Pilipino na siya inosente. Yan na lamang po kasi ang ginagawa ni Harry Roque dahil yan na lamang po ang kanyang natitirang option. Yung paupuin si Sara Duterte, agawin kay PBBM ang posisyon, no? At maupo si Sara Duterte at nang sa ganun, in my opinion, absuelto na ang mga kaso niya. Wala na po siyang poproblemahin. Yun po ang aking obserbasyon at pagkakaunawa sa ginagawang yan ni Harry Roque, mga kababayan. Kaya po sa 2028, nako, panigurado, abot tenga at talagang tatawa yan ng hagalpa kapag po nakabalik ang mga yan sa posisyon dahil panigurado yung kanilang mga kasong isinampa lalo na ni Senator Trillanes at yung mga sinabi ni Ramil Madriaga dito kay Harry Roque at yung mga kasong isinampa nila Senator Risa Hontiveros dito na may kinalaman sa Pogo, no? Mabibigat yon. In my opinion, mawawala lahat yun kapag nakabalik ang mga yan sa posisyon. Kaya atat na insultuhin at patalsikan si PBBM dahil yun na lamang po ang kanilang option. Hindi po nila kayang labanan sa legal na paraan ng mga kaso nila. Ang kailangan lang nila is makabalik sa kapangyarihan nang sa ganun, eventually, lusot na sila. Ganun naman po style ng mga yan, mga kababayan So, Harry Roque, kung ikaw ay may integridad, ang sinasabi mo, walang integridad si PBBM, walang kredibilidad, pinapaalis mo na sa pwesto, akala mo kung sino ka. Kung ikaw ang may integridad at kredibilidad, ba't hindi ka umuwi dito? At labanan mo, harapin mo yung mga kaso mo. Patunayan mo na ikaw ay may integridad at kredibilidad at inosente. Kaso hindi mo kayang gawin yun Tapos ang kapal ng mukha mo na sabihan ang Pangulo na mga sinasabi mo. Na kung mag-utos ka, akala mo ikaw ang masusunod. Ilang taon ka na naggagaganyan, Harry Roque, hindi mo pa rin naiintindihan? Wala naniniwala sa'yo, Harry Roque. Maniniwala lang kami kapag napatunayan mo na inosente ka, na ikaw ay hindi involved sa mga ilegalidad na nangyari sa Pogo. Kaso hindi mo mapatunayan yung ginagawa mo is palusot at mga signs of guilt. At ang nakikita naming option mo para makalusot sa mga kaso mo ay yung makabalik kayo sa kapangyarihan para eventually lusot na kayo. Wala na kayong kakaharaping kaso. Tignan mo yung sarili mo. Dati respetado kang lawyer. Simula nung napasama ka dyan sa mga DDS at kay Maharlika. Naging kabastos-bastos ka na. Pinagtatawanan ka na ng mga tao. Nawalan na ng respeto sa iyong mga tao. Ano na kaya sinasabi sa iyo ng mga naging estudyante mo sa UP?
Ano nang sinasabi sa'yo ng mga kapwa mo lawyer? Ano nang sinasabi sa'yo ng mga ordinaryong Pilipino? Lahat sila pinagtatawanan ka, kinukutya ka at dinidisrespect ka. Kasalanan mo. Wala ka nang magagawa, Harry Roque, at wala kayong magagawa dahil sa 2028 sisiguraduhin namin na hindi kayo makakabalik sa kapangyarihan dahil ayaw na namin na mawasak na naman ang Pilipinas, na parang nasa kadiliman ng Pilipinas. At sisiguraduhin namin na hindi nyo gagamitin ang kapangyarihan para lamang maabsuelto kayo sa mga kaso nyo. Kaya tigil-tigilan mo yung pagyayabang mo at pangiinsulto mo dahil wala kang karapatang mang-insulto dito. Dahil hindi mo pinapatunayan sa mga Pilipino na inosente ka. Malaking atraso mo sa mga Pilipino. Kung guilty ka, kaso nga sa nakikita namin, signs of guilt ang pinapakita mo. Pag-iwas, diversionary tactics, paghahanap ng ikapupula ng iba para yung iba ang batikusin at hindi ikaw. Yan ang style ng mga taong guilty. In my opinion kasi kung ikaw ay hindi guilty, gagayahin mo talaga si Senator De Lima at si Senator Trillanes Haharapin yung mga kaso, lalabanan, patutunayan na inosente. Yun ang mga taong hindi guilty. Yun ang mga taong inosente. Eventually, kahit mahirap at matagal, kahit hindi ka alyado yung nakaupong administrasyon, kapag ikaw ay inosente talaga, mapapatunayan talaga na inosente ka at kahit paanong imbentong akusasyon or kasong ibato sa'yo, lahat yon mababaliwala dahil inosente ka nga Pero in your case, Harry Roque, hindi mo kayang gawin yun. Kaya iniisip namin na ikaw ay may guilt, na may pagkakasala ka sa mga Pilipino at ang nakikita naming tanging paraan mo para makalusot, maabsuelto is yung makuha nyo ulit ang kapangyarihan at kaya ganyan ang ginagawa nyo, pang-iinsulto at puro na lamang negatibo ang kinakalat nyo sa social media patungkol sa admin ni PBBM. So yun lang mga kababayan, hindi po natin hahayaan ang mga ito na magtagumpay dahil napakadilim po at napakasama po ng Pilipinas noong panahon nila. At alam niyo naman po kung ano naranasan natin. Huwag na po tayong bumalik sa ganung sistema. Nakakaumay, nakakalungkot at nakakasakit po bilang mga Pilipino. Huwag po nating hayaang manalo ang mga ito. Talagang durog na durog po ang Pilipinas ng panahon nila. Huwag po nating hayaang makabalik sila sa pwesto. Huwag po nating hayaang makabalik sila sa pwesto para durugin na naman tayong mga Pilipino at para sila na naman ang mamayagpag at kung ano-ano na naman katiwalian at kadiliman at kasamaan ang maghari sa Pilipinas. Yun lamang mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.